Nagkatitigan sina Will at ang halimaw. Sa labis na pwersa na pareho nilang pinapakawalan sa pagtatama ng kanilang mga sandata ay nabitak ang lupa. Wika ni Iris, si Will ay isang mandirigma at si Will lamang ang makakatalo sa Mage Slayer. Ngunit sa dami ng uri ng halimaw na iyon ay hindi ito magiging madali. Sa utos ni Master Noah ay binigyan niya ng authority si Iris para pakilusin ang mga dwarves at tumulong sa nangyayaring gulo. Agad na sumunod si Iris at gumamit siya ng malawakang pagtawag sa lahat ng dwarves at mage. Agad namang kumilos ang lahat. Humihingal namang pumasok ng tavern si Professor Wertner upang humingi ng tulong sa mga dwarves. Pabiro namang sinagot siya ni Miss Gina at ni Donan. Nagkaisa ang lahat ng dwarves para kumilos at tumulong. Kasalukuyang nakikipaglaban si Professor Edward sa isang halimaw. Wika niya na hayaan ang mga dwarves na labanan ang mga halimaw na may sandata, habang ang mga mage naman ang bahala sa iba. Inutusan niya rito ang grupo ng mga estudyante upang tumulong. Ngunit nagdadalawang isip ang mga ito sapagkat nakita nila kung paano paslangin ang mage na may mataas na ranggo. Di na nag-atubili si Liana at agad na umatake. Napansin niya na nawawala ang bisa ng kanyang magic pag lumalapit na ito sa mga halimaw. Sa palagay niya ay pinapahinaiti kaya ay hinihigop ito ng mga halimaw. Lumapit si Colette kay Liana upang paalalahanan na mag-ingat sa kanyang pagkilos. Humingi naman ng pabor si Liana. Samantala ay abala na rin sa pakikipaglaban sina Wignall, Julius at Sion. Wika nila, hindi tumatalab ang kanilang mga ginagawang pag-atake. Ngunit nagkasundo sila na gagawin ang lahat ng makakaya kahit ganoon ang nangyayari. Sabay-sabay sila sa paglabas ng spell bilang pag-atake. Natamaan dito ang halimaw. Ngunit bilang counter-defense ng mga halimaw ay ginamit nila bilang shield ang may mga sandata. Tinawag ni Sion si Colette at isinakatuparan ang kanilang plano. Agad nang kumilos si Colette. Gamit ang spell ay pinaangat niya sa lupa ang statwa ni Lady Borea. Gamit ito ay dinaganan ng sabay-sabay ang mga halimaw. Gulat man sa resulta ng kanilang plano, wika ni Wignall ay tanging physical na atake lamang ang makakatalo sa mga ganung uri ng halimaw. Dahil sa epektibo ang kanilang plano, ay inutusan ni Liana ang mga Earth Mages na gumawa ng depensa gamit ang mga bato at anumang makita nila para atakihin ang mga halimaw. Nakita ito ni Claire Serra at sumang-ayon siya sa ginawang pag-atake na iyon. Humanga siya sa ipinamalas na iyon ng mga estudyante, kaya't pinakilos niya rin ang iba pang mga Earth Mages upang mag-counter-attack. Sina Marce at ang taong pugot naman ay nasa taas pa rin ng isang gusali. Wika ni Marce na isang kahangalang gamitin ang mga dwarves sa laban na iyon. Pahayag naman ng taong pugot na mukhang nakakalimutan ng lahat ang kanilang alas. Tugon ni Marce ay kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang surprise attack. Dugtong ng taong pugot na hindi lang iyon ang kanilang pakay at masyadong maaga para sa kanilang huling sorpresa. Patuloy si Will sa pagpuksa sa mga halimaw. Nang biglang may lumitaw ulit na spell circle, ang gate. At dito ay lumabas ang isang uri ng halimaw. Ang halimaw ay may nakakatakot na itsura. Ito ay may isang mata sa gitna ng kanyang mukha. Nang matitigan nito ang kanyang target ay agad na inatake nito si Will. Dahilan para ito ay matamaan sa sikmura at tumilapon sa tatlong gusali. Nagulat dito sina Professor Edward, Wertner at Colette. Tila masaya ang halimaw sa ginawa niyang iyon. Duguan naman si Will at walang malay sa isang bahagi ng gusali. Nakatayo ang halimaw at nag-aabang sa gagawing pagkilos. Nang manumbalik ang malay ni Will ay unti-unti siyang kumilos. Di pa nakakabawi ng lakas si Will ay agad na ulit umatake ang halimaw. Tumilapon naman si Will at nahulog. Ngunit ginamit niya ang kanyang espada upang pampreno sa kanyang pagbulusok. Nagtataka si Will dahil labis ang lakas ng halimaw. Wari niya ay maaaring mas malakas pa ito sa Grand Duke. Nakita naman ni Claire ang halimaw at natukoy niya na ito ay isang Divander, ang uri ng halimaw sa ika-4 na palapag, at marami na itong napaslang na mga Magia Vanders.
Patunay sa lakas ng halimaw ay 50 tauhan ni Marce ang nasawi para lang maipasok ng gate ang halimaw na iyon. Pahayag ng taong pugot na mahabang oras din ang kanilang nagamit para madakip ito ng buhay. Nangihina na si Will dahil sa pinsala na kanyang natatamo. Kahit ilang beses na din siyang nag-counter-attack ay parang papel lang siyang naitatapon ng halimaw. Nakita niya ang halimaw na papalapit kay Julius at sa isa pang estudyante. Dagling tumakbo si Will upang salagin ang atake ng halimaw. Nagulat si Julius dahil agad doon nakarating at nasalag ni Will ang atake sa kabila ng kanyang pinsala. Sigaw ni Will na tumakbo na sila Julius. Sa gulat at takot ay agad na sumunod ang dalawa sa utos ni Will. Sa taglay na lakas ng halimaw ay nagawa ulit nitong direktang atakihin si Will. Dahilan upang tumilapon na naman sa ere. Sunod-sunod ang physical attack ng halimaw. Ginagamit din niya ang kanyang bilis upang tapusin ang noong nangihinang si Will. Nakita ni Will na nakatayo ang halimaw. Sa pagbagsak ng katawan niya ay narinig niya ang pagsigaw ni Donan. Gumawa ng direct attack si Donan gamit ang kanyang palakol, dahilan para mapaatras ang halimaw. Napalibutan ng mga dwarves ang halimaw at wika ni Donan ay manatili si Will sa ligtas na lugar. Pagpipira-pirasuhin nila ang halimaw na iyon. Patuloy sa pagbigay utos si Iris, aniya na pumunta ang lahat ng puwersa sa Southern District dahil ang pinaka-priority nila ay tapusin ang Divander. Pahayag naman nila Marce at taong pugot na perpekto ang ginawa nilang plano. Mula sa katawan ng halimaw ay lumabas ang mga black traces at core nito. Nagtataka rito si Donan kung ano ang ginagawa ng halimaw. Sa kabilang bahagi ay lumabas ang mga traces ng mga napaslang na halimaw. Napagtanto ni Professor Edward na ang lahat ng ito ay isang patibong at inutos sa lahat na kunin kaagad ang mga traces. Wika ng taong pugot ay huli na ang lahat dahil unti-unti nang inihigop ng Divander ang lahat ng traces ng mga natalong halimaw. Gulat ang lahat sa kanilang nasasaksihan. Pahayag ng taong pugot, ito ang kakayahan ng Divander, ang mag-absorb ng traces ng ibang halimaw at kainin ng mga kaibigan nito para mas maging malakas. Utos ni Claire na huwag nilang hayaang makahigop ito ng maraming traces. Agad namang kumilos sina Donan at iba pang dwarves papalapit sa halimaw, ngunit isang hindi inaasang atake ng itim na kidlat ang tumama sa mga dwarves. Dahil tuluyang lumakas ang Divander ay nagpalit anyo ito. Nagpakawala ng mga black sharpnails at tinamaan ang lahat na naroon. Umalingaw-ngaw ang paghingi ng tulong ng lahat. Tumawa ng malakas si Marce dahil nagustuhan niya ang kanyang nasasaksihan. Wika niya na walang epekto ang magic at kahit ang lakas ng mga dwarves. Nabigla naman si Will dahil napagtanto niya na ang lahat ng halimaw ay pain lamang. Wika ng taong pugot na ang terminalya ang ritual, ang syudad ay ang altar at ang lahat ng ito ay naisa sa katuparan para tapusin ang lahat ng mga Vagabonders. Wika ni Will na masyado itong malakas at hindi ito malalabanan ng mga mage at dwarves. Nagbalik tanaw rito ang spell na ginawa niya sa dungeon. Dito ay sumigaw si Rusty at pinagamit kay Will ang sword upang pagsamahin ng spell niya at sword ni Will. Bago pa man matapos ang spell ni Rusty ay mabilis na kumilos ang halimaw. Pinutol ng halimaw ang kamay ni Rusty at ikinagulat ni Will. Bago pa makalapit si Will kay Rusty upang saklolohan ito ay sinipa siya ng halimaw. Tumilapon si Will sa ere, ngunit maayos itong nakalapag sa mataas na gusali. Binitawan naman ni Rusty si Kiki at inutusang pumunta kay Colette. Habang nakatayong mag-isa si Rusty, wika niya na alam niya ang kanyang gagawin. Patuloy sa pagtutunggali sina Will at ang Divander. Pahayag niya na hindi galit ang mananalo sa laban, gayon din ang pagiging kalmado at wala siyang maisip na epektibong paraan para talunin ang halimaw. Ngunit umatake na muli ang halimaw at tumilapon si Will. Napagtanto niya rito na hindi niya magagawang matalo ang halimaw dahil siya ay walang kakayahan. Naguguluhan naman si Will sa kanyang nasaksihan dahil si Rusty ay naroon. Bago pa man maabot ang kanyang kamay ay nakita ni Will na hiniharang ni Rusty ang kanyang katawan sa ginawang pag-atake ng halimaw. Napagtanto ito ni Will at sumigaw siya ng malakas.
At diyan nagtatapos ang episode 2 ng season 2 Vistoria One and Sword. Panoorin nyo na rin ang episode 3, nasa channel na natin yon. See you guys!